we have News 5 correspondent Bril Montalvo. Bril, okay, may mga nangyayari na bang selebrasyon dyan? O ano ba mga pinaplano para mamaya? Ongoing ba? Ano pang dapat asahan? Alam mo, Lord, unti-unti na ngang dumadagsa ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Roxas Avenue dito pa rin sa Davao City, kung saan mamayang konti, mga alas 3 ngayong hapon na umpisahan itong ang Global Filipino Solidarity Program para sa kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw, March 28. So ngayon ang kanya ika-80th birthday. So nagtipon-tipon ngayon dito sa Davao City ang kanyang mga taga-suporta para i-celebrate nga itong kanyang birthday. So mamaya, nasa higit 10 local performance ang magpe-perform sa entablado dito nga sa Roxas Street ng lungsod para sa gagawing aktibidad. So sa ngayon, unti-unti pa rin dumadagsa ang mga Davaoenyo dito at may mga sinagawang mga road closure. Simula kaninang alauna ng hapon, may mga road closure dito sa downtown area ng Davao City. At in effect sa road closure, may mga paaralan din, pampublikong paaralan at maging ang mga colleges dito sa lungsod ay nag-shift into blended learning modality at may mga nag-suspend na rin ng kanilang mga klase ngayong araw para sa programa ngayon ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa ngayon, napaka-traffic dito sa mga ilang kalsada sa Davao City kasi nga sa isinagawang road closure. So hindi pa hanap kung anong oras matatapos itong activity. At mamaya, Lord, ay mayroon ding drone show na i-set up mamayang gabi dito pa rin sa Roxas Avenue in celebration na birthday ni Tikong. Okay, Bril, ikaw, you've been a Davaoenyo all your life. Normally ba sa mga nakaraang taon, paano nagse-celebrate ng birthday ang Pangulo? Alam mo, Lord, normally dito sa Davao City tuwing March 28 ay napakatahimik. Hindi kasi gusto itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga bonggang celebration. So may mga posting lang, mga greetings sa Facebook. So wala talagang mga engranding mga activity kagaya ngayong araw dito sa lungsod. So first time ito noon nangyari dito sa Davao City na i-celebrate ang birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ang kanyang mga taga-suporta. So marami expected sa Davao City Police Office na abot hanggang 100,000. Ito nga pupunta dito sa area ng mga supporters ni dating Pangulong Duterte. At nakahanda na rin ang mga police, mga authority, ang seguridad dito. All set up na at nag-deploy ang Davao City Police Office ng 1,800 personnel nila para magbantay dito sa paligid ng Roxas Avenue. Oo, Bril, teka. Okay, nabanggit mo yan, ano? Tataka lang ako, kung ito ay parang selebrasyon na may kinalaman sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang tao, bakit medyo marami-rami yata ang security, ang mga kapulisan, etc., mga ganyan, ano? May inaasahan ba na posibleng may mga dumalong ibang puwersa na sabihin natin hindi katugma ang pananaw sa politika? Alam mo, Lord, sabi nga ng Davao City Police Office, so nasa 1,800 ang kanilang i-deploy ito. Kasi hindi nila alam kung ilang tao o gaano karami ang pupunta dito sa lugar para mag-celebrate sa birthday ni former President Rodrigo Duterte. So nakahanda lang sila always anytime kung may mga mangyayaring mga untoward incidents, at least yung mga personnel nila marami at madaling aksyonan kung sakaling may mga untoward incidents na mangyayari. Pero sa ngayon, Lord, wala pa tayong kumpirmasyon, wala pa tayong impormasyon kung sino ang mga VIP na lalahok dito sa nasabing activity. Maging si Davao City Mayor Basil Duterte, wala pa rin tayong impormasyon galing sa kanyang kampo kung nasaan siya ngayon or dadalo ba siya
dito sa pagtitipon. Lord, Abangan natin kung may mga bagong soundbite aside from pang dati. Will never be loud. Pero tandaan mo, Bril Montalvo, mahal ka namin ang ating News 5 correspondent sa Davao, Bril Montalvo.